Alam nyo ba, nung Sabado ng hapon, abay tumawag sa akin si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hari, nanonood ka ba kay Maharlika? Abay, nagulat ako. Yung pala, ang ating dating Presidente, nanonood talaga ng YouTube kay Maharlika at sa akin. So sabi ko, Mayor naman, siyempre nakatutok ako. Abay, shocking. Ang lumabas doon kay Maharlika ay isang interview dito kay Cathy Binag. Sino ba si Cathy Binag? Kilala ko po yan. Kasi nung ako po ay kongresista, yun nga po, karelasyon niya si Tony Boy Florendo, nakasama ko rin sa Kongreso. Dati-rati po, itong si Tony Boy Florendo at saka itong si Speaker Pantaleon Alvarez magkakampi. In fact, akong tumayong abogado ni Speaker Alvarez sa kanyang eleksyon, no? Nung siya ay tumakbo para kongresista, para naging speaker nga, no? At naalala ko na naantala yung pagpapaproclaim sa kanya kasi natalo na siya. Natalo siya ng parang 3 beses. Nanalo siya nung minsan, parang kung di ako nagkakamali, 14th Congress, tapos or 13th Congress, tapos 14, 15, 16 natalo siya. Tapos 17th Congress, nanalo siya uli. No? So, nung mga panahon na yon, magkakampi pa sila. Del Rosario, nakamag-anak ng Lagdameo, tapos si Pantaleon Alvarez, at saka si Tony Boy Florendo. So pumunta ako doon, no, sa Tagum City, at doon nga ginagawa yung canvassing. No? So ako yung nag-enter ng appearance para kay Speaker Alvarez at talagang pinilit ko na kinakailangan dahil napakalaki na ng margin, kinakailangan ng magdeklara. Kasi miski matalo pa si Speaker Alvarez mga panahon na yon ay hindi na mababagong resulta. So nandun din sa canvassing si Tony Boy Florendo, nakakampi rin namin kasi noong 2016, kasama ko na sila sa kampanya at nandun din yung Governor De Rosario na pinsan buo naman ng mga Florendo. Kaya kilala ko si Cathy Binag. Si Cathy Binag ay girlfriend na ni Tony Boy Florendo. Kaya nga nung nakita ko siya doon sa programa ni Maharlika, na-shock ako. Narinig ko na nagkahiwalay na sila ni Tony Boy Florendo. Pero hindi ko naman narinig na wow, naging born again Christian na pala si Cathy Binag at ngayon sinisiwalat ang mga katotohanan. Ganong kaimportante ang sinabi ni Cathy Binag. Sa kauna-unahang pagkakataon, mga kababayan, meron na tayong testigo na nakakita na nagpupulburon ang ating Presidente PBBM not once, not twice, but 5 times. Of course, hindi man beses na yan in the course of 10 years of relationship ni Cathy Binag kay Tony Boy Florendo. Bakit ba kapanipaniwala si Cathy? Kasi si Tony Boy Florendo talagang matalik na kaibigan ni PBBM. Kaya nga po, ang tawag ni Cathy Binag dyan, Voltes 5. 5 po silang mga malalapit na magkakaibigan. PBBM, Tony Boy Florendo, si Special Assistant to the President, Anton Lagdameo. Wag na natin sabihin kung sino pa yung dalawa. Pero binanggit na rin niya ni Cathy Binag. Pero wag na natin sila banggitin kasi ang malinaw naman, yung talagang taga Davao, ang talagang napakalapit na kaibigan ni PBBM. Now, ang sabi ni Cathy, 5 beses niya nakita na gumagamit ang pulburon ang PBBM. Pero nung unang-unang beses na siya ay nagpunta sa bahay ni PBBM sa Forbes Park, Nara Street, ay nakita niya ang First Lady. At si Liza Araneta Marcos pa raw ang nag-offer sa kanya, gusto mo? At nung humindi siya, abay nataranta ang First Lady. Anong ginagawa mo rito kung ayaw mo naman pala magganito? Dahil ang sagot nga daw, I don't do that. So parang nataranta si First Lady, nagalit na, ba't ka naririto? Siyempre, matataranta ka naman. Kasi bakit meron dong isang estranghero na naoperan na ng pulburon tapos hindi naman pala kumukuha ng pulburon. So magkakaroon ng witness sa kanilang mga pulburonic activities. No? Shocking po. Kasi bagamat marami na tayong naririnig na si PBBM ay gumagamit ka ng droga, ito, first time talaga na may nagsabi, abay, si First Lady pang nag-offer. Now, hindi natin alam kung when exactly nangyari ito. Pero 10 years sila nag-un ni Tony Boy Florendo. Noong 2016 na naging congressman ako, mag-un na sila. Hindi ko alam kung kailan sila nag-break up. Pero kung 10 years from 2016, that's 2026. So obviously, before 2016 pa sila nag-un. I think it's around 2024 na kasi off na sila. Pero parang mga 1 year ago na sila. So parang 2013 sila nag-un. At mukhang 2023 sila nag-break. Okay? After 10 years. So, bakit pa importante ito? Testimonya ni
Kathy, bukod sa kauna-unahang testimonya na nakakita na nagpupulburon, kasi po, nabuo ang kwento. Unang-una, sinabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na meron siyang kandidato na sa pagka-presidente ng kampanyahan na gumagamit ng droga. Hindi niya pinangalanan. Pero binigyan ng indikasyon na kasama yan ng mga mayayaman sa Davao. Sino ba mga pinakamayaman sa Davao? Kundi mga Florendo, kasi talaga yung Tadeco na talagang yung taniman ng saging, talagang halos buong probinsya ng Davao del Norte. Yan po yung taniman nila. At number 1 talaga silang nag-export sa Japan at sa China. So, yun yung unang indication natin. Pangalawa, noong Enero ng taon nito, sinabi na ni Presidente kung sino yun. Yan ay si PBBM. Nung siya ay mayor pa sa Davao, pinakitaan siya ng ebidensya na gumagamit ng droga. Ibig sabihin, sa Davao sila nagdodroga. At siyempre, sa nakatira ang Special Assistant to the President at si Tony Boy Lagdameo, sila po ay lihitimong mga Davaoenyo. Pero wala namang nakita si Presidente. So ang alam lang niya, Presidenta, yung mga ebidensya na pinakita sa kanya ng PIDEA. Tinanong ko kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, yung bahong PIDEA leaks, ito ba yung mga ebidensya na pinakita sa inyo ng PIDEA? Sabi niya, hindi. Marami pa, pero iba yan dun sa PIDEA leaks. So malinaw na yung mga ebidensya na nakita niya na gumagamit ng droga ang Presidente sa Davao nangyari kasama ang mga taga-Davao. At siyempre, taga-Davao, ang Lagdameo at ang Tony Boy Florendo. Mag-ano po yan? Magtsuhin. Okay? Magtsuhin po yan. Yung nanay ni Sap at saka kung hindi ako nagkakamali, ang tatay ni Tony Boy ay magkapatid. Okay? Parang ganun. No? Basta malapit po yan. First degree. Or nagkamali ako. Baka sarili yung tatay mismo ni Florendo at saka ang nanay ni Sap ay magkapatid. Parang ganun po. Kasi uncle direct uncle. Ang pangatlong narinig natin kay Agent Morales. Tandaan ninyo ha. Sometime in 2012, nakatanggap ng impormasyon si Agent Morales sa isang confidential informant na nagdodroga sa PBBM sa isang condominium sa Makati na kasama si Marcel Soriano. Di ba kung ang computation natin is 10 years at wala na sila ngayong 2024, pwedeng nagsimula sila na mag-own ng 2012 din at wala na sila nung 10 years is 2022. So hindi ko talaga alam kung kailan sila nag-break. So posible talaga nung unang beses na nakita ni Kathy Binag ang presidente, mga 2022 rin yan. Nakasabay din noong confidential informant ni Agent Morales. Pero paulit-ulit kong sinasabi, hindi sapat yung testimonya ni Agent Morales kasi hindi niya mismo nakita yung ebidensya. Hindi niya mismo nakita si PBBM na humuhit-hit ng cocaine. Pero ngayon po, matapos magsalita ni Kathy Binag, meron na po tayong eyewitness sa kanyang dalawang mata. Nakita, sumisinghot ng cocaine si PBBM, inoperan siya ng cocaine ni Lam. At in the course of 10 years na magrelasyon sila ni Tony Boy Tony Boy Florendo, nakita niya at least 5 beses na humit-hit ng pulburon ang ating presidente. Siyempre, lumabas din yung video ni Maharlika. Ang problema, dinidispute nila na fake daw yan, AI. Ako naman po, naalala nyo sa New York, ginamitan ko ng computer app. Ang tawag ay Deepware. Linagay ko yung video, linagay ko doon sa computer app. Ang sabi, no deepfake detected. Pero ang alam ko po, si Maharlika, talagang kumuha din ng expert para pag-aralan at malalaman natin kung ano talaga ang conclusion ng expert. Bagamat, ang NBI natin, ang DICT, tinatanggi na genuine or authentic daw yon. O incidentally po ha, sa aking Facebook, pinost ko kasi yung video ni Maharlika. Una, finalag. Ang sabi niya, this lacks context and may be misleading and therefore it is going to be flagged. Gusto ko sana mag-apila kasi naidaan ko yan sa Deepware bago ko i-post sa Facebook.
kaabogado kong tao, ba't ako mag-post ng hindi verified? So bago ako nag-post, dinaan ko na yan sa Deepware. So bago pa ako makaapila, nawala ang flag. Pero sumagot ako sa Facebook na your fact checker, Rappler, is partisan in the Philippines. Hindi sila objective. Kasi ngayon nga, nagsanib puwersa na ang Dilawan at ang Rappler naman ay Dilawan at ang mga Marcos. Kaya nga po, Duterte na lang ang tunay na oposisyon. So bago pa ako mag-formal appeal doon sa flag, sinabi ko na yon. Alam niyo ba ho, nawala ang flag ng Facebook? Ibig sabihin, baka tinignan nila yung Deepware at baka sila mismo ipinasok sa Deepware at nakita no deepfake detected. Now, meron din pong isa na Chris Lam na Amerikano, no? Na-meet ko po siya matapos ipakita yung video na yan sa Amerika. Abay, nang pinost niya yan, umabot po yan ng 15 million. Tapos biglang nawala. Pero, naibalik. So, ibig sabihin, meron talagang concerted effort na rineklamo yung pag-post mismo ng pulveronic video, tinanggal dahil siguro violation of community standards, nag-apila, binalik. Ibig sabihin, pati ang Facebook nagkaroon ng mga pamamaraan para pag-aralan kung deepfake nga yung pulveronic video. So anong meron na tayo ngayon? At saka meron pang isa yung Nicky Cosseteng, dating senador, na mayaman din. Yan po yung hasyendera, Cosseteng. Abo, sinasabi niya, dahil kaidaran ko yan at dahil pareho kami ng iniikutang mga circle, na social circle, talagang common knowledge na yan si BBBM gumagamit ng cocaine. So anong meron tayo? Yung ebidensya ng PIDEA na ibinigay kay Presidente Duterte na nagko-cocaine si PBBM pag kasama niya yung mga kaibigan niya sa Davao, kasama si Lagdameo, kasama si Florendo, diyan mismo sa Davao. Ang sabi nga ni Presidente, hinayaan lang niya. Kasi out of respect. Kasi Marcos, no? So hinayaan lang niya. Basta doon lang sila sa mga pamamahay. Si Agent Morales, na merong siyang confidential agent na nakakita na humihit-hit ng cocaine si PBBM dito sa Makati. Si Nicky Cosseteng, nakakilala niya yan, pareho silang alta at doon sa sosyedad na kanilang iniikutan, common knowledge na user ang PBBM. Okay? Tapos, pulveronic video na nagpapakita na isang mama na kamukhang-kamukha ni Marcos na nag-cocaine. Hindi natin sinasabi siya yon, pero pati ang Facebook, una, finalag ang aking post, tinanggal ang flag. Matapos kong sabihin na ginamitan ko siya ng computer app para malaman kung siya ay deepfake. At matapos na matanggal yung 15 million, ibinalik after appeal. So ibig sabihin, hindi totoo na fake siya. Kasi kung totoong fake siya, hindi na yan papayagan ng Facebook. So bakit importante ang naging kwento ni Cathy Binag? Kasi ngayon, meron ng ebidensya, eyewitness na nakakita mismo ng gumamit ng cocaine ang ating presidente not once, not twice, but at least 5 times in the course of 10 years of the relationship na meron siya kay Tony Boy Florendo. Shocking po. Hindi naman natin liniliti si PBBM for drug use. So hindi natin kinakailangan ng proof beyond reasonable doubt. But is there proof beyond reasonable doubt? Well, kung talagang panunumpaan ni Cathy Binag yan, tingin ko proof beyond reasonable doubt yan. Pero sabihin na natin hindi siya proof beyond reasonable doubt, ano ngayon? Hindi naman natin gusto ipakulong siya. Ang gusto lang natin is tanungin, nasa tamang pag-iisip ka ba para ikaw ay mamuno bilang isang presidente? Nasa tama ka bang kalusugan para mamuno bilang isang presidente ngayon na meron na nagsabi na eyewitness na ikaw ay talagang cocaine user? At dati nga po, diniscuss natin ang mga epekto ng paggamit ng cocaine. Yung mga hindi nakaka-apekto sa kalusugan, merong pagiging praning. Okay? Merong anxiety. Merong confusion. Tapos yun nga, yung high niya na panandalian lang, kaya yung mga susunod na paggamit, kinakailangan mas marami. Tignan yung nangyari dito sa Pilipinas. No? Yung kaisa isang estasyon na pinagkatiwalaan niya na kung saan siya sumapi sa debate at saka kaisa-isa nga sumuporta sa kanya, para siyang napraning
dahil maraming mga tanong tungkol dun sa paggagastos ng kanyang pinsan as House Speaker. Hindi ba yan ay kapraningan? At ang nangyari kinulong pa yung mga nagtatanong at pinakancel pa ang prangkisa. Sa akin, yan ay parang ebidensya ng epekto ng cocaine.